Hello mga lakotseros, ngayon nga ituturuan ko kayo ng isang AI agent na hindi lang text yung ibabalik niya sa tanong mo. Kukuha rin siya ng pictures para mas maintindihan mo yung sagot. Kagaya nitong sample natin, ang finid natin sa kanya ay ang user's manual ng DJI Mic Mini. Kaya nang tinanong ko siya paano gamitin ang DJI Mic Mini with digital camera, hindi lang niya sinabi kung paano, ni-retrieve rin niya yung mismong picture para mas maintindihan mo. Kaya nga kung susubukan naman nating tanungin, how would I know that my charging case is already full charge? Hahanapin ulit niya yung sagot sa ating vector store at hindi lang yon, titingnan rin niya sa ating images kung alin yung tugmang image for that manual. Kaya naman makikita nyo dito, hindi lang niya sinabi kung kailan full charge, binalik pa niya yung mismong image na nasa ating user's manual kung paano malalaman kung full charge na ba yung iyong charging case. So simulan na nga natin. To start with, kailangan muna natin ng PDF file. So, in-upload ko na nga dito sa ating Google Drive itong user's manual ni DJI Mic Mini. So, ito yung gagamitin nating sample para sa ating OCR. So, first thing, kailangan muna natin ng account sa Mistral, which is yung gagamitin natin for our OCR. So, pag pumunta kayo sa website natin mga lakotseros, nandito na yung link, and then kailangan nyo na lang ay i-click yung try the API. Pag nandito na kayo, ay pwede nyo lang i-link yung inyong Google account. So, gagamitin nga natin yung ating Gmail. And then, continue lang tayo. And then, fill upan nyo lang lahat hanggang makaregister na kayo. So, for me, this is Lakotseros. Accept. Create. Once na nakaka-create na kayo guys, ang kailangan nyo dito ay pumunta sa API keys. And makikita nyo, kailangan nyo mag-choose ng plan before kayo makapag-create. Don't worry, if you click choose plan, you can do the free tier. That is experiment for free, and then accept nyo lang yan, and then subscribe. After nga pala nyan guys, kailangan nyo ibigay yung inyong number para ma-authorize kayo. Pagkatapos ay makaka-receive kayo guys ng verification code. And then confirm code nyo lang. Once successful, pwede na kayong bumalik sa platform. Ngayong nasa platform na kayo, balik lang tayo sa API keys, and then from there, pwede ka nang mag-create. And then pangalanan ko lang to ng N8N connection. And then you can add expiration date or pwede rin namang wala. Create nyo lang tayo. And then guys, tandaan nyo, i-copy nyo yung key na to and i-save nyo. Kasi sabi nga dyan, it will not be shown again. Okay na tayo sa registration ng Mistral. Mag-start nga ako sa pag-add ng ating manual trigger. And then from there is Google Drive naman para ma-download natin yung kailangan nating file. So that is download file. And then hanapin lang natin yung ating user's manual na sample, which is this one. Now, ang gagawin ko ngayon, after that, ay mag-execute workflow muna tayo para makuha natin yung mismong file. And then, after that nga guys, ay pupunta na tayo sa kung paano bang mag-upload ng OCR document kay Mistral. Ngayon, you can read their full documentation here. Makikita nyo dito yung basic documentation nila, and ang kailangan nyo actually is itong upload a file. Ngayon, kinonsolidate ko na siya para hindi kayo mahirapan. Dito sa ating website, nandyan na siya. I-click nyo lang and then copy that one. Tapos mag-open tayo ng HTTP node. And then, import curl lang tayo. And then, import nyo lang siya. Once na-import na guys, makikita nyo na kailangan nyo ng authorization key kanina na kinapin natin kay Mistral. Ang gagawin ko guys, since header siya, pwede ko nang i-close yan and then click tayo ng predefined credential dahil meron na dyang Mistral. You can see this Mistral Cloud API and then mag-add lang tayo ng bagong credentials. Diyan nyo na ngayon ilalagay yung API key natin and then just save that one. Once successful, balik na tayo. After that, mag-scroll down lang tayo kasi makikita natin dito kung saan dapat ilagay yung file name. So, dito yung purpose natin, iyan pa rin naman, is to create an OCR and then sa file name, ito dapat siya, yung binary file which is data and then just paste that one. After that, back lang tayo and need natin i-execute yung buong workflow. Once done, itipin ko muna lahat siya para hindi tayo mag-send kay Mistral. Pero kung makikita nyo, ang nireturn niya, kung gagawin ko siyang schema, ay yung ID and other details regarding sa upload. Hindi pa siya yung na-process na data. Kaya kailangan pa natin i-get yung OCR result. Kung makikita nyo dito, meron tayo kung paano kunin yung OCR result, pero isa kasi sa requirements niyan is kailangan mo yung signed URL. Para makuha mo yung signed URL, dito muna tayo sa pangalawa which is getting signed URL. I will copy that one
add lang ulit tayo ng HTTP request, and then i-paste natin yung curl. After nating ma-import, makikita nyo guys sa baba, dalawa yung header natin. Merong to accept application JSON and then nandito yung authorization. So wag nyo ito-turn off yung header natin, i-delete nyo lang tong part na to. And then after that, kailangan nating ulit i-add yung ating predefined credential which is Mistral Cloud. And then nandyan na yung ginawa nating credentials kanina. Ngayon guys, kung mapansin nyo, nandito sa part ng URL yung ID na kailangan. So gagawin nating expression to, and then from there, buburahin ko tong ID. And then, i-drag and drop ko dito yung tamang ID natin. So, eto na siya. Back lang tayo, and then, kailangan nating i-save muna to, and then, execute natin yung buong workflow. Ngayon nga, natapos na yung request, makikita nyo dito guys na nandito na yung ating signed URL, which is kailangan natin to get the OCR result. So, dito sa part na to, ikakopy ko yung curl kung paano kumuha ng OCR result. Pin ko lang rin muna ito. Ayan. And then, add ulit tayo ng HTTP request. And then, mag-import curl lang tayo. Paste nyo lang dyan, import ulit tayo, and then, from here, makikita nyo na ang laman lang ng header natin is yung authorization, so pwede ko nang i-close yan. And then, predefined ulit tayo ng Mistral Cloud, at nandyan na yung credential ulit natin. Now, take note guys, itong command na to, mismo sa documentation ni Mistral, kung paano kumuha ng result. Kaso, naka-default siya into JSON output and then in file format. Ang kailangan nyo gawin dito ay i-pure JSON nyo lang siya. Ngayon, dito kasi sa default setup ni Mistral, so i-drag lang muna natin dito yung ating ID na kailangan. So dito yan sa document URL. Ayan. So nandyan na siya. Sa default kasi ni Mistral guys, kung i-run lang natin siya para mapakita ko, pag kinuha niya yan, hindi niya tayo bibigyan ng image annotation. Kasi by default, ang gagawin niya ay kukunin lang niya lahat nung markdown nung text sa ating PDF file. So kung titingnan nga natin yung output guys, makikita nyo nandyan yung B64 ng image pero wala siyang annotation, naka-null siya. And then kung titingnan natin sa other pages na meron ding image, ayan, makita nyo to sa page 4, actually page 5 yan kasi nagsisimula siya sa page 0. Nandyan yung markdown kung ano man laman ng page 5 natin. And then, nandyan din yung B64 ng image pero wala pa rin yung annotation. Which is, kailangan natin yung annotation para mas maintindihan ng AI natin ano ba yung picture na yon. And para magawa yun guys, kailangan nating i-edit yung mismong curl na to. Ngayon guys, kung pupunta tayo doon sa part na tinuro ni Mistral kung paano, nandito rin na may documentation, ayan yung annotations, and then kung makikita nyo may sample siya dito. Pero kung makikita nyo yung JSON schema, ang dami niyang parts. Ang meaning lang nito guys, dun sa mga hindi nakakalam ng JSON, magbibigay siya ng document type, short description, and summary. Which is okay din naman kung applicable sa use case nyo. Pero in my use case, kailangan ko lang is simple annotation. Ngayon, ang pwede nyo gawin is i-copy to and then ibigay nyo kay ChatGPT para gawan kayo ng mas simple, sabihin nyo lang sa kanya kung ano yung kailangan nyo. Dahil may alam ako sa JSON format, ang ginawa ko na lang guys ay gumawa ko ng sarili kong curl dito. Kaya pwede nyong i-copy to and then import curl lang ulit tayo. Yan, burahin ko yan, paste ko to and then import. At pagkatapos yan guys, again, kailangan lang ulit natin kunin yung ating Mistral credentials. Turn off natin yung header, and then from here guys, ang kailangan nyo lang gawin ay gawin siyang expression, lakihan lang natin, and then ilagay lang ulit natin yung ating URL. So ayan na siya. Ano ba yung nadagdag? Yung nadagdag guys ay yung nasa documentation ni Mistral, which is itong big box annotation format, which is nilagyan ko siya dito. Pagkatapos sa JSON schema, gaya ng sabi ko kanina, kung makita nyo ang dami niyang schema, for me, ang kailangan ko lang talaga dito sa schema ay yung visual description at saka yung type niya. Kasi kailangan sa schema, ilagay nyo kung anong type siya, which is string. Ngayon guys, dito nyo ilalagay yung instruction para kay Mistral. By the way, ang ginagamit niya kasi dito ay yung model niya na Mistral OCR, which is ang kinuha ko is yung latest. Kaya naman, para rin siyang LLM na kailangan mo bigyan ng instruction. Back lang tayo and then pwede na ulit natin tong i-save and i-rerun lang natin siya. Ayan nga, tapos na yung workflow. So tingnan na yun natin yung result niya. Kung makita nyo guys, nandyan pa rin yung B64 pero meron na siyang visual annotation. Kung titingnan natin yung ibang pages na may image din, gaya nito, nandyan na rin yung kanyang image annotation. So ito na yung output na kailangan natin. Ang gagawin ko ay ipipin ko lang muna siya. Ngayon guys, kailangan kasi natin paghiwalayin yung upload ng images at saka yung pag-vectorize nung mga markdown. So simulan natin sa images. So ang gagawin ko dito guys ay i-split ko muna per page.
para per page ay makuha natin yung mga image. So dito ay dadrag ko lang yung pages and then execute setup ko siya. So makita nyo nga guys, ay meron siyang 19 pages. So pinaghiwa-hiwalay na niya yon. And then gaya ng sabi ko ay kailangan natin yung images muna. So ang gagawin ko dito guys ay mag-filter ako. Kasi ang kailangan ko lang lahat ng may images. So i-drag ko to. Kung makikita nyo yung images. So kung makita nyo dyan guys, yung logo na yan is object. Ayan, kagaya nyan, that's object, exist. So pag existing siya, siya lang yung mga pages na ipaprocess natin on the next step. So kung makikita nyo guys, from 19, 11 lang yung pages na meron tayong pictures. Kaya yun lang ipaprocess natin. Then from there, kailangan ulit natin split out lahat ng pictures. To do that, kailangan natin i-drag yung images dito and then execute natin siya. Once okay na guys, ay makikita nyo meron tayong total of 18 images. So ayusin lang natin yung mga kailangan natin. So from here, gagawa ako ng set node. And then, manual mapping lang tayo. Ang una ay kailangan ko si base64 para i-convert natin siya pabalik into images. Kaso guys, kung makita nyo, kung lalakihan ko to, hindi yan yung tamang base64 kasi meron siyang header or initial data dito. Ang base64 lang is after that comma hanggang sa dulo. So what I will do guys, pwede nyo yung tanong kay ChatGPT, copy nyo lang to, paste nyo kung paano ayusin yan. Pero for me, alam ko na siya, ang gagawin ko lang is split ko siya at ang pang split natin is yung comma. And then, ang kukunin ko guys ay, kung makita nyo, hinati nyo yun sa dalawa, this is the first one and this is the second one, yung ating base64. So, from that array, ang kukunin ko ay yung 1. Kaya, meron na tayong maayos na base64. Ngayon, kailangan ko rin dito guys, yung ating image ID, siya kasi yung gagamitin natin mamaya para ma-record ng tama sa table kung ano ba ang image ID niya, ano yung image URL niya, at ano ba yung tamang annotation niya. So, papangalanan ko lang to guys ng image ID. And then, lastly, kagaya ng sabi ko, kailangan natin yung annotation or yung image annotation para mas maintindihan ng AI natin kung ano ba siya. Kaso, kung bubuksan ko yan guys, makita nyo, nandyan yung visual description, tapos meron pang type. Ang gusto ko lang ilagay sana doon is yung mismong description natin kung ano siya. Kaya naman, ang gagawin ko dito guys, again, kung di kayo marunong mag-JavaScript, just as ChatGPT, for me, ang gagawin ko sa kanya is ibabalik ko siya sa JSON. So, parse JSON. And then, ang kailangan ko lang makuha is yung part ng visual description. So, kung makita nyo, mas malinis na siya. Yung visual description lang yung nandyan. Ngayon, okay na yung set node natin, pwede na natin siyang i-execute. Now na okay na yan, kailangan nga nating ibalik sa images yung mga base64 file. So, ang kailangan lang natin gawin dito is to convert the file, ayan, from base64 to string file. Ngayon, ang kailangan nating i-drag lang dito is itong si image na base64. And then, gaya ng sabi ko kanina, kailangan nating itama yung file name niya at gamitin natin yung image ID as its file name. And then from there, pwede na natin siyang i-execute. So pag natapos na yan guys, nakita nyo ang dami na niyang data and then may tamang file name na siya. Which is pwede nyo yung i-view para makita nyo kung ano ba yung image na yan. So ayan siya. Ayan yung mga nasa documents natin kung titingnan nyo dito ulit pabalik. Ayan. And then, after that guys, ay i-upload na nga natin siya sa Supabase. Before we do that, kailangan muna nating ihanda yung ating Supabase. So, from your Supabase guys, ang gagawin nyo lang, dito sa left side ay meron dyang storage. And then, dyan sa storage ay gagawa lang tayo ng panibagong bucket. Papangalanan ko na lang to na DJI-manual. And then, kailangan natin siyang gawing public bucket para ma-pull siya ng ating AI pabalik as image. And then, create nyo lang siya. Once created guys, may option kayo to upload na yung files dito or pwedeng mag-create pa kayo ng folder. For me, okay na sa akin yan. Ngayon, paano ba tayo mag-upload ng file dito from Any10? Actually, you can go to the documentation of Supabase, which is nilink ko rin naman dito. The problem is, makita nyo, wala siyang curl. Ngayon, kung gusto nyong gawing curl, pwede nyo namang i-copy and then i-paste kay ChatGPT to convert it into curl. Pero, ang ginawa ko ay niready ko na rin yun para sa inyo. Nandito siya sa ating website, i-copy lang natin siya, and then balik tayo, and then mag-add tayo dito ng ating HTTP node. Click lang natin siya, and then import lang ulit tayo ng curl, and then import that one. Pagkatapos, makikita nyo, meron siyang kailangan na header which is yung ating authorization lang din. Gaya kanina, merong predefined din si Supabase. And then from Supabase, hanapin nyo lang yung tamang account nyo and then okay na siya. Kung wala pa kayong account sa Supabase guys, ay tinuro ko yan sa Module 1. With that, pwede na nating
i-turn off to. And then sa send body parameter, ang gagamitin natin ay N8N binary file. Kasi kung makita nyo, lahat yan ay binary file. Having said that, copy lang natin to, which is data. And then guys, isa pa sa kailangan nyo iset dito is yung URL. Kung makita nyo, gagawin ko siyang expression. Nandito nakalagay your project ID. Paano nyo bang makukuha ang project ID nyo? Punta lang ulit kayo sa Supabase, and then punta kayo sa settings, and then from that settings guys ay nandyan na yung project ID nyo. Copy nyo lang siya, and then go back here and paste it sa part ng project ID. After that, kung makikita nyo ay meron tayong bucket file name. Ano yung bucket file name? Guys, iyon yung ginawa natin kanina sa storage, which is ang nilagay natin ay DJI-manual. Kaya kung babalik ako dito, ang lalagay ko dyan ay DJI-manual. And then, sa path/file name, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pwede kasi kayo mag-create ng folder. Pero for me, doon ko na siya gustong i-upload agad, kaya ang gagawin ko na lang dito ay ilagay yung tamang file name. Ano ba yung tamang file name, guys? So, kung babalik ako dito, ang file name natin ay ito. Paano bang kunin yung file name na yan since hindi naman siya nag-drag and drop? Okay, para makuha yan guys ay ganito lang. Mag-put lang kayo ng dalawang curly brackets para alam niya na JavaScript code to. $ binary kasi nasa binary file siya, and then pag nag-type kayo ng dot, may lalabas dyan which is data lang naman kasi yung laman nung binary na object natin. So, hit tab and then dot. Ang kailangan natin is yung file name. So, nandyan kasi yung mga file type and everything. Ang kailangan natin dito is file name. So, kung makita nyo, lumabas na dyan yung ating tamang file name. And then after that, is all set na tayo, pwede na natin i-execute yung next step na to. Ngayon, kung makikita nyo guys, ay binigay niya na sa atin yung key which is yung ating path actually. Nakita nyo, nandyan yung bucket, nandyan yung image name, and of course, we have the ID. So, bago tayo magtuloy, ang gagawin ko, ipipin ko lang muna yung dalawang to para hindi na ako mag-upload ng mag-upload pa. And then, pag bumalik tayo dito sa bucket natin, and then go to DJI manual, makikita nyo nandyan na lahat ng images natin na nakuha doon sa ating PDF file. Pwede na tayong gumawa ng ating table. So, sa table natin guys dito, ay magdadagdag tayo ng para kay DJI. So, gawa lang ako ng new table, DJI image annotation. And then from there, ito, papalitan ko siya ng image ID, which is ang gusto natin is yung file name, kaya dapat siya ay text. And then, kailangan din natin ng ating image URL, kaya naman papalitan ko rin to ng text. And then lastly, ay mag-add tayo para sa ating image annotation. And then again, lahat naman sila ay text. After that, ay isa-save na nga natin to. Once created na, ang kailangan na lang natin ay i-populate siya. So again, ganito lang siyang gawin. Hanap tayo dito ng Postgres, and then from that Postgres, ang kailangan natin ay insert or update table. And then from there, nandyan na yung ating account, hahanapin ko na lang yung table. So makikita nga natin dyan, ito na yung ginawa nating table, select lang natin siya, and then we need to map each column manually, and then ang gagawin natin dito, ilalagay natin is image ID, kasi yun yung ating gustong uniquely i-match. After that, ang ilalagay nga natin dito guys ay yung nandito sa ating set field, which is our image ID. And then, yung image annotation naman is nandito rin siya, which is our image annotation. Ngayon, paano naman tong image URL? So guys, kung babasahin nyo yung documentation, actually, ito, nilagay ko na dito yung sample ng standard URL ni Supabase para sa mga public photos. Copy nyo lang yan and then paste nyo dito. Again, makikita nyo ulit dyan yung project ID, which is yung kinuha natin kanina. Kaya, pinis ko lang ulit dito yung project ID ko. And then, isa pa sa kailangan nyo palitan dito is yung bucket name, path, and file, kung sakali man na naglagay kayo ng path. Ngayon, kaysa manually nating i-type to, kung makikita nyo, it is the same nung ating key na binigay ni Supabase nung nag-upload tayo. So, makita nyo, nandyan na nga yung ating bucket name, and then yung file name natin, or kung may path man, lalabas yan dito. Since meron na tayo nyan, ay ready na tayo to populate our Supabase Postgres table. So, execute na natin to. So, yun nga, tapos na natin siya ma-execute kung babalik tayo sa ating Supabase. And then, nandyan na nga, na-populate na ng URL. And then, kung ano may annotation ng image na yon, yung ating table. So, kung makita nyo yan, guys, pag hinold nyo yung control and then click nyo yan, automatic, yan yung images from our file. Okay, balik ngayon tayo. So from here, ipipin ko lang ulit siya guys.
and then lakihan ko lang or liitan ko lang. Okay na nga tayo kung makikita nyo sa process ng ating uploading ng image hanggang sa paggawa ng annotation table. Ngayon naman, ang kailangan natin gawin ay kung papaanong ma-vectorize yung ating data or markdown data from OCR. Ngayon guys, kung naalala nyo kung paano yung ginawa ko sa module 2, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng bagong vector database. So pupunta lang ulit tayo sa SQL editor and then makikita nyo dito na nandito yung ginamit nating code sa paggawa. Kaso, kung mapapansin nyo, hindi gagana yan pag iniran nyo ulit. Kasi unang-una, nung sa module 2, inactivate na natin tong extension. So ang gagawin ko, i-comment out ko lang siya para hindi na siya mag-run. Kaya ang kailangan na lang natin gawin ay palitan lahat nung table name, which is ito. So makita nyo, meron siya dito, and merong tatlo dito. Ang madaling paraan para palitan nyo ng isahan ay i-right click nyo lang siya, and then kung makita nyo dito, Ctrl F2, change all occurrences. Click nyo yan, and then palitan na natin siya ng DJI manual. Yan. Pagkatapos nyan, ay pwede ko na siyang i-run. So ayan nga, wala tayong error. Pag bumalik ulit tayo sa ating tables, ay makikita na natin yung ating DJI manual. Ngayon, makita nyo, may unrestricted warning yan. I-enable lang ulit natin itong RLS. Pag na-enable nyo yan, mawawala na yung warning na yan. Ngayong ready na yung table natin, ay i-embed na natin yung mga markdown. Para ma-embed yung mga markdown guys, from here sa split node natin, so lakihan ko lang, ayan, dito tayo magbra-branch out ng isa pa. And then dito na papasok ang ating vector database. So ito siya, vector store, and then nandito yung ating add documents to vector store. Ngayon, lalagyan lang natin siya guys ng kung anong table ba yung i-update niya, which is DJI manual. And then guys, nung nagpalit tayo ng all occurrences, pati yung query name niya ay napalitan, which is itong documents, dapat DJI manual na siya. And then from there, mag-add lang tayo ng embeddings. Ang ginamit ko ng command is para kay OpenAI. Okay na yan, si embedding 3 small. And then, sa documents naman ay maglalagay na tayo ng default loader. Sa default loader guys, ang kailangan natin ay mag-load ng specific data. At ang mga i-embed nga natin dito is lahat ng markdown. And then, simple embedding lang siya and okay na yan. Now, all set na tayo. Clean up lang natin siya and then pwede na natin i-run yung buong workflow na yan. So ayan na nga, natapos na niyang i-embed. Makikita ngayon natin dito ay na-populate na yung ating vector database kung ano man yung laman ng ating PDF file kanina. So kung makikita nyo dyan, andyan yung 3.5 audio jack, kung paano gamitin, ayan, like linking button, which is yun nga yung sample data natin for our DJI. Ngayon, ready na yung database natin. Meron na tayong vector store, meron na rin tayong image annotation. Pwede na tayong magsimulang mag-pull ng ating data. Dito ko na lang rin gagawin guys. Ang gagawin ko na lang ay ita-turn off ko to para hindi natin siya accidentally ma-trigger. Save ko muna. And then from there, mag-a-add tayo ng chat trigger. Ayan. So sa chat trigger na yan, lagay lang natin siya dito. Mag-zoom tayo dyan. Ayan. Maglalagay tayo dyan ng ating AI agent. Sa AI agent, lagyan muna natin siya ng model. Ang gagamitin ko ay si OpenAI. And then, ang gagamitin ko sa kanya is si GPT-4o. Kasi mas maraming context na kayang hawakan si 4o and mas okay siya sa pag-retrieve ng gantong may mga images. And then after that, maglalagay lang tayo ng simple memory dito for testing lang naman. Okay na yan with 5 window length. And then, lalagyan ko lang rin siya guys ng think tool para mas makapag-isip siya when matching the images doon sa markdown na kailangan. After that, maglalagay rin tayo, of course, ng ating Supabase vector store para ma-retrieve natin siya. So, dito sa description, lalagay ko lang na Supabase vector store siya, holding all the data of DJI Mic Mini Users Manual. And then, hanapin natin yung kanyang database, which is ito. And then guys, dito mas maganda kasi kung gagamit tayo ng re-ranker. Kung hindi nyo alam yung re-ranker, tinuro ko siya sa module 3 para mas marami tayong ma-pull, like dito 20, and then ira-rank natin kung ano yung pinakamalapit na sagot. Before we do that, since turn on natin siya, pwede ka na mag-add dito ng re-ranker, pero lagay muna natin yung tamang query name. So yung query name, again, pinalitan natin siya ng DJI manual. And then from there, mag-add lang ako ng embedding model, which is same lang sa kanina dapat kasi gano'n natin siyang in-embed. And then, lagay na natin yung re-ranker natin, which is yung Cohere. Ngayon, kung wala pa kayong account sa Cohere, again, module 3, doon nyo makikita. And then, ang para-return ko dito ay top 4 answers.
Ngayon ay ready na yung ating vector database. Pangalanan lang pala natin to para malaman niya para saan. DJI Vector Store. Yan, rename natin yan. And then lastly, kailangan nating maglagay ng ating Postgre na hindi itong vector store guys ha, itong tools na Postgre tools. Kasi from here, pwede tayong mamili ng kung ano yung gagawin niya. It could be insert or select. Ang gagawin ko dito guys ay mag-execute ako ng query. Kasi mas accurate mag-filter kung query yung gagamitin. And then from here, hahayaan natin yung AI yung magawa ng query natin. Nilagay lang kayo ng dalawang curly brackets, $sign. And then from AI, ayan, lalabas na yan. And then ang kailangan yung lagay dito, ano ba yung data na to? Lalagay ko lang SQL code. And then dito, sasabihin ko lang para saan siya. So, the valid SQL code to retrieve the image, URL, and annotation. Ngayon, ano ba yung kailangan niyang ilagay dito para hindi siya magkamali? Guys, ang kailangan niyang ilagay dito ay string. Kasi string type yung code natin. Ngayon, okay na yan. Ang last na lang na kailangan natin gawin is iset up yung system prompt ng ating AI, which is nandito. Ngayon, gagawin ko siyang expression para mapalitan natin siya. Niready ko na nga guys yung ating prompt as usual, and then papaliwanag ko na lang sa inyo kung para saan ba yung mga pinagsasabi ko dito. So first thing, sinabi ko lang guys na siya ay DJI Mic Mini AI Assistant na kayang mag-retrieve ng accurate information from DJI Mini User's Manual para makapagbigay siya ng helpful answers. Ngayon, sinabi ko lang sa kanya kung ano yung rules. Una, kailangan gamitin niya yung think tool para maintindihan niyang mabuti or mag-reason out siya ano ba yung kailangan. The first thing na kailangan gawin natin guys ay hanapin niya sa DJI Vector Store kung ano ba yung answer sa tanong ng user. After that, pag may na-retrieve siya na content na mayroong image, dapat kunin niya yung reference na yon. Ngayon, nagbigay ako sa kanya ng sample, ano ba yung nakalagay sa markdown natin para malaman niyang siya ay image reference. So, saan ko ba nakuha to? Kung titingnan nyo guys yung markdown na na-embed natin, so, dito tayo sa DJI manual, hanap tayo ng sample. Dito na lang, sa pinakauna, may nakalagay dyan na image-0.jpg and then may kasunod pa na image-0.jpg, which is iyan yung file name natin. Kung makikita nyo yan, iyan yung unang-unang page, eto siya. Pag pumunta ngayon tayo dun sa annotation natin, eto yung image. Pag clinic ko to guys, to follow the link, iyan siya. So, tugma siya. So, ganun nga malalaman ng AI kung alin yung image na kukunin. Kaya pinaliwanag ko sa kanya, ito yung sample ng mga image references. And then, kailangan niyang extract yung image ID, which is, ayan nga, image-0.jpg o image1, depende kung ano yung tanong ng user. And then, from there, dahil na-determine na niya kung ano yung image ID, gagamitin niya yung image ID na yan para i-query yung ating DJI Image Annotation Tool, which is yung Postgres natin. Ngayon, kagaya nga kanina, sabi ko, from AI manggagaling yung SQL code para ma-filter ng tama. Kaya binigyan ko siya dito ng sample SQL code kung paano bang mag-filter para alam na niya kung ano ang gagawin. And then lastly, pag nakuha na niya yung mga URL na yon and then nabasa yung annotation, sinabi ko lang sa kanya na yung final answer should have a valid markdown format, which is kamukha lang rin nito guys. Meron siyang exclamation point tapos naka-close sa bracket yung image, and then ang ilalagay niya imbis na yung file name is yung URL para mabasa siya as image at hindi lang link papunta sa image. And then, after that, nireiterate ko lang sa kanya yung mga rules natin kung ano yung step na, by step na gagawin niya. And then after that nga guys, ay in-enumerate ko lang sa kanya kung ano yung mga tools na meron siya. And then, of course, nagbigay ako sa kanya ng output format kung saan yung answer must be in natural language and then use markdown kung may image. And then, nagbigay ulit ako ng sample para mas maintindihan niya. So, ang gagawin ko nga dito guys ay clean up ko lang siya. Ayan. Tapos, zoom lang tayo dito sa ating, sumobra laki. Ayan. Zoom lang tayo dito sa ating AI agent. And then, pwede na tayong magtanong sa kanya ng sample question. So, ang gawin ko, lakihan ko lang to guys. Ayan. So, ayan guys, nilakihan ko lang and then pwede na tayo magtanong, paano ba i-charge ang charging case? So, ayan guys, meron kasing charging case si DJI, ito siya. And then, meron siyang port dito. So, kung makita nyo, kinuha niya sa vector store yung sagot, which is our text. And then, kumuha siya ng sample image dito sa DJI image annotation natin, which is Postgre, para maibalik niya yung saktong image. So, nandito yung sagot niya. Makikita mo, insert the device to case. Ayan.
And then connect daw yung USB-C cable sa case. So ayan. So pinakita na niya. Ayan. Ito yon guys. So makikita mo na nandyan siya. Pwede rin natin tanong paano connect yung mic sa cellphone. Ayan. So, ang makita nyo guys, isa-search ulit niya yan sa ating vector store. And then from there, kukuha ulit siya ng image kung may image man siyang nakita kasi doon. Pero kung wala, hindi siya kukuha dyan. Pure text yung ibabalik niya. And then from there, ibibigay na niya sa'yo yung sagot. So, kung makikita mo, meron siyang connecting via Bluetooth dito. Kung i-scroll down natin, nandyan yung nasa mismong PDF file. So, para makita natin tugma siya guys, tingnan natin yung PDF natin. Scroll down ko lang. Ayan. Hanapin natin sinagot niya. Ito guys kanina yung sagot niya. Ayan. So, dito niya kinuha yon. Ngayon, tingnan naman natin to. Saan niya kinuha yan? Paano i-connect? Ito guys. So, kung makita nyo, ito yung kung paano i-connect sa phone. Ito yung via Bluetooth. Ayan yung image na binigay sa atin. Meron din sinasabi na physical connection kung saan pwede kang maglagay ng adapter. So, I think, ito siya. So, pwede kasi na yung DJI mic mini, dito siya ko-connect sa receiver and then yung receiver, yun yung papasok mo sa phone mo. So, yun guys, ganyan nga yung process, paano ka makakapag-embed. So, kung lakihan ko to, yung process ng embedding ng image plus ng markdown. And then, to retrieve, pinakitaan ko lang kayo ng simple retrieval process, pero of course, pwede nyo itong improve, especially kung gusto nyo siyang i-send sa inyong mga application via webhook or sa mga default app like Slack. So, babaguhin nyo lang yung output format. So, having said that guys, dyan nga natatapos yung ating module 4 ng intermediate course. And then guys, take note lang, yung beginner course natin, matagal na siya natapos, meron tayong 5 modules. Yung intermediate course natin, dyan nagtatapos guys, meron siyang 4 modules. Ngayon guys, we will be preparing the advanced course and hopefully makita namin kayo doon. Sa ngayon, hanggang dyan muna. Mga lakwatseros, laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.